at maniniwala ang tao na si Jesus lamang ang tanging daan. Sabi nga po sa John 4:6, siya lamang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Wala daw pong makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ano po ang pangako? Kung tayo po ay tatanggap at mananampalataya kay Jesus. Sabi nga po doon sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap ng Panginoon kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Masarap po na tayo po ay maging tunay na anak ng Diyos po. Kapag po tayo tunay na anak ng Diyos po, tayo po ay dadalhin po niya sa magandang kalalagayan po. Yun nga po ang ipinangako po sa atin. Yung sinasabi po sa John 3:16. Ang lahat daw po sasampalataya kay Jesus, ang sabi doon ay hindi na mapapahamak. Ano po ang kapakinabangan? Sinasabi po doon, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun po yung promise po. Promise po yun sa lahat po ng tatanggap at sasampalataya kay Jesus. Napakahirap po sa buhay po natin. Alam naman po natin, ang buhay po ngayon, lahat po ay pinaghihirapan po natin. Magtatrabaho ka. Magtatrabaho ka. Kung minsan, ka nga po ay latalay. Lahat, wala po tayo, kundi paghihirapan po natin lahat po para lang po tayo kumain. Yun po ang totoo. Hindi lamang po yan, nakakaras pa po tayo ng sakit. Nakakaras po tayo ng gutom. Nakakaras pa po tayo sa kalamidad, digmaan, sa kalamidad, lindol, o ibang mga sakuna. At ang nakakita po natin sa nangyayari po sa ating mundo, dahil nandun na po ang gera. Iyan po at iyan po ay talagang mangyayari po ang mga bagay na yan, sapagkat iyan po ang nasusulat po sa banal na kasulatan po. Mas mainam na po, anuman po mangyari, ay tayo po ay nakahanda. Ano po ang handa po, sinasabi po natin. Anuman mangyari, nakatitiyak at nakakasiguro po tayo na meron po tayong katiyakan, kasiguruduhan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, diba sabi nga po, ayoko mapunta sa impyerno kasi gusto ko mapunta sa langit. Ngayon, ano ang pwede po natin gawin para magkaroon po tayo ng katiyakang buhay na walang hanggan sa langit? Sapagkat ang langit na tinutukoy po doon, wala nang hirap, wala nang pagtitis, wala nang pagluha, wala nang gutom po, wala nang sakit ng kalooban. Kung ikaw dito po physically, bulag ka, bulit, hindi makakakita ka. Ano mga bagay na pinsala sa ating katawan? Doon po, ang katawan po natin ay papalitan ng katawang panlangit. Yung katawang panlupa, alala po yan, bibira po tayo ng katawang panlangit na kailanman po ay hindi na po mabubulok at hindi po napipinsala po. Yun po ang ipinangako po sa lahat ng tatanggap at mananampalataya kay Jesus. Ano ang dapat po natin gawin? Tatlong bagay lang po ang dapat po natin gawin. Una po, aminin po natin sa ating mga sarili, sa harap ng Diyos na tayo po ay makasalanan. Hindi po sinasabi sa Roma 3:23. Sinasabi po yun, ang lahat po ay nagkasala. Ito ba? Aminin lang po natin. Pangalawa po, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin po, kaulagan ng pagsisisi, anuman ang kasalanan po natin, sa harapan po ng Diyos, kalikuran na po natin po yun. Huwag na po natin balik-balikan po yung mga kasalanan po nito. At ang sumunod po, tanggapin po natin at sampalatayanan si Jesus na namatay para sa atin. Alam niyo po, mga kabataan, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Hanggat maaari, talaga ginagawa po niya lahat ng mga bagay para maipadama at maranasan niyo po ang dakilang pag-ibig na inaabot po siya. Yung pagkakataon po niya ito, hindi po ito yung aksidente. Kung hindi talaga dinala kayo ng Panginoon sa mga oras po nito upang ipadama at hindi lamang ipadama, iparanas sa inyo po ang kanyang dakilang pag-ibig. Gusto po ba niyo maranasan po ang dakilang pag-ibig po? Gusto po ba natin maranasan na magkaroon po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Ngayon po ako po ay mananalangin. Ang kininyo po, ang panalangin nito ay sarili niyo pong panalangin sa pagtanggap sa ating Panginoon. Sige po. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ang langit at lupa, kasama po ko din. Diyos na nagbigay ng magandang buhay sa amin. Diyos na mapagmahal. Diyos na marunong sa lahat. Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at higit sa lahat, Diyos na nangako na magkakaroon kami ng katiyakan ng buhay na walang hanggan.
sa mga oras po na ito. Inaamin ko po sa inyong harapan na ako po ay makasalanan sa mga oras po na ito na nandun po nais ko na po talikuran ang aking mga kasalanan at humarap sa iyo upang sundin ko po ang iyong kasiwiran. Sa mga oras po na ito, Panginoon, kinikilala ko si Jesus na namatay para sa akin. Kinikilala ko si Jesus na siyang Diyos na makapagliligtas sa akin. O Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Pinapapasok kita sa aking buhay bilang Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Ano po, Panginoong Jesus? Ikaw na po ang aking Panginoon. Dahil ikaw ang aking Panginoon, marapat lamang na sundin ko ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. Ako na lang po mananalangin. Lord, tunay nga po sa mga oras po na ito, inilalapit ko po, Panginoon, sa inyo po ang mga kabataan po nito. Lord, tunay nga po, Panginoon, minsan po, Panginoon, pinadama sa mga oras po nito ang iyong dakilang pag-ibig. Pagmamahal po, Panginoon, sa mga kabataan. Patuloy mo po, Panginoon, sila po lilingapin. Patuloy at pagpapalain ko po ang kanilang buhay. Patuloy at dumating din po yung panahon na gagamitin mo rin po ang kanilang buhay na maging daluyan po sa iyong pagpapala. Ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid. Lord, patuloy na po sila po, Panginoon, ay iyong pong babasbasan, iyong po, Panginoon, na pagpapalain. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras po nito, sa aming pasantalang pag-iwahiwalay. At kami, Panginoon, ibabalik na po doon sa Manila. Lord, iiwanan po namin, Panginoon, ang mga kabataan po nito. Hindi po namin alam kung ano ang magiging buhay po nila. Pero pinagkakatiwala po namin sa inyo po, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang puso, ang kanilang pangarap. At higit sa lahat, Panginoon, ang buhay nila po, Panginoon, ay maging kapakit-pakinabang para sa iyong paliwalatian. Ito po ay aming sakot din dalangin, maging sa kanila po mga pag-uwi po, Panginoon, sa kanilang tahanan. Mararanasan nila po, Panginoon, ang iyong proteksyon. Ito po ay aming hinihiling dinadalangin sa makapangyariang pangalan na yung bugtong na anak na aming tinanggap, na aming sinampalatayanan, na siyang nag-alay ng buhay para sa amin, na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Amen.